Brothers and sisters in the Lord, magandang araw po sa ating lahat at sa ating lahat ng mga tagapakinig sa programang ito na pinangunahan sa ETVE Network Philippines sa ating episode na Babalik Ka Rin. At pasalamat sa Panginoon sa ating Spiritual Director, Bishop Teodoro Bacani, Bishop Emeritus of Novaliches na kasama natin na nagbigay ng mga payo sa programang ito at kasama rin natin ang lingkod ng Diyos, Brother Ben Yalong, na siyang ginamit sa ating Panginoon para magpatuloy ang programang ito. At sa araw na ito, pag-usapan natin mga brothers and sisters ang divinity ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating umpisahan natin sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Ama, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin ang panahon upang kami ay makapagpapatuloy sa pagdiskubre sa makatotohanang nakasulat sa Biblia, lalo na sa iyong nag-iisang anak na aming tagapagligtas. Buksan mo ang aming isip at puso upang aming maisulat sa aming isip ang makatotohanang magdala sa amin sa buhay na walang hanggan. We ask you to be with us in the mighty name of Jesus through the intercession of Mama Mary. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, sa oras na ito, magpatuloy ako sa aking pagbabahagi bilang isang pastor na nakadiskubre sa makatotohanan na ipinangaral sa simbahang Katoliko. At alam niyo mga brothers and sisters, gusto kong ibahagi sa inyo paano ko naintindihan ang divinity ng ating Panginoon Hesukristo, ang kanyang pagka-Diyos, na maraming naniwala na ang ating Panginoon ay hindi Diyos kundi tao. Ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng warning sa atin sa Matthew chapter 24 verse 5 and 6 na darating ang mga false Christ. At makita natin na habang ipinapangaral ang ating Panginoon Hesukristo na Diyos, isang anak sa ating makapangyarihang Ama, mga kapatid, alam niyo ngayon biglang dumating ang Kristo na hindi Diyos na tao. Para bang tinutukoy niya sa Matthew chapter 24, verse 24 to 26 na ang mga false Messiah, false Christ will come. And here come now, makita natin na bagong Kristo na iniintroduce sa atin. Itong Kristo na ito ay hindi na Diyos tao. Kaya parang nagkatugma sa sinasabi ng ating Panginoon Hesukristo na maraming mga false Christ, mga brothers and sisters, ang darating sa huling mga araw. Paano ko ba natanggap ang katotohanan ng siya ay Diyos? Kasi sa Biblia, inuulit-ulit na ang pagsamba ay sa Diyos lamang. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 3, na only God is to be worshipped. Worship belongs to God alone. Yun ang ating mababasa. At makita natin sa Exodus chapter 33 verse 18 to 24 na ang pagsamba ay kay Yahweh lamang. Habang si Moses ay lalabas sa kanyang tahanan at papunta sa meeting tent, ay ang mga tao lalabas rin sila at sasambahin nila ang ating Panginoong Diyos kung makita nila ang pillar of clouds na doon magpakita sa kung saan sila nagkakatipon-tipon in the meeting tent, and they give worship to God alone. At malinaw rin sa Biblia na si Apostol Pedro, yung sinamba siya ni Cornelio, sa Acts chapter 10 verse 27, tinanggihan ni Apostol Pedro, Cornelio, tayo ka, kasi ako ay tao lang tulad sa iyo. Hindi ako Diyos, kaya kailangan magsimba ka sa Diyos lang. So si Cornelio tumayo, kasi nakita niya mga kapatid, na hindi talaga para sa tao ang pagsamba. Kaya sinabihan niya si Cornelio, stand up, I am human like you. And then makita rin natin sa Apokalipsi 22:8 and 9 na yung narinig ni John the Beloved ang mensahe sa anghel na nagpapakita sa kanya, gusto niyang sambahin ng anghel. Sabi ng anghel, wag, kasi ako alipin lang ng Diyos tulad sa iyo, tulad sa inyo. Kaya wag kayong ang Diyos lang ang sasambahin. Ngayon, bakit nakuha ko at naintindihan na Diyos talaga ang ating Panginoon Hesukristo? Kasi tinanggap niya ang pagsamba. Doon sa Matthew chapter 14 verse 33, pag-akyat sa mga alagad niya doon sa bangka, sinamba siya sa kaniyang mga alagad. Kung tao si Kristo, dapat tanggihan niya na isabi niya ang totoo na
huwag ninyo akong sambahin, kasi tao lang ako, pareho sa inyo. But Jesus Christ accepted that worship that was offered to Him on that very moment, yung nakasakay na sila sa bangka. At makita rin natin doon sa Matthew chapter 2, verse 2, mga mahal kong kapatid, na sabi ng mga three wise man sa three kings na, saan ba ang ay sinilang na hari ng mga Hudyo? Kasi nandito kami upang sambahin siya. At in verse 11, yung nakita na nila si Jesus, sinamba nila. At hindi naman sinabi ni Mama Mary na huwag niyong sambahin yan kasi tao lang yan. But tinanggap, no? Pinahintulutan ni Mama Mary at ni Joseph na ibigay ang pagsamba sa ating Panginoon Kristo. At makita rin natin sa sa Matthew chapter 28 verse 9, after the resurrection, that the disciples came to Jesus and worship Him. So in this biblical evidence, in this biblical truth, brothers and sisters, as a pastor, I recognize that Jesus is not only human being but God, the eternal Son of God made flesh, according to John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In John chapter 1 verse 14, the Bible says, and the Word becomes flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son of the Father. So makita natin na ang eternal identity na ating Panginoon Kristo is eternal Word of God. Who is God? According in John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. So ang berbo, ang salita ng Diyos, nakasama sa Diyos ay Diyos, at ang salita ng Diyos na ito ay nagiging tao, ayon sa John chapter 1 verse 14. So sa katotohanan, makita natin na ang pagsamba ay para lang sa Diyos, ayon sa lumang tipan na sa Diyos lang ang pagsamba. Ngayon tinanggap sa ating Panginoon Kristo, ayon sa Matthew chapter 14 verse 33, in Matthew chapter 28 verse 9, mga kapatid, malinaw na ang pagsamba na para sa Diyos, na ibigay kay Jesus, kay Kristo. Therefore, mga kapatid, Diyos ang ating Panginoon Kristo. Kasi kung tao pa siya, alam niya sarili niya, tatanggihan niya ang mga pagsamba. Kung sa lumang tipan, in the Old Testament, tinuturo, ipinapangaral sa mga Israelita na ang pagsamba ay sa Diyos lang. Pagdating sa bagong tipan, tinanggap ni Kristo ang pagsamba. Alam na natin kung sino ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang pagsabi na si Kristo tao lang, mga kapatid, napakalaking kasinungalingan. Paano tayo lilinisan sa kaniyang dugo kung ang dugo lang ng tao ang kaniyang inialay sa cross? Magkasya ba yun sa billions of people na nagkasala? Paano niya malinisan kung dugo lang sa isang tao ang ililinis sa makasalanan ito? Kaya tayo ay naniwala na it is the blood of the eternal Word, the only begotten Son, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So being only begotten, galing sa Ama, ibig sabihin mga kapatid, siya lang ang nag-iisang anak sa ating makapangyarihang Diyos. Kung sabihan natin na tao siya, kung nagiging questionably ang ang pagka-being ni Kristo, His being person, second person of the second Trinity, kung questionably siya, it can affect to the identity of the Father. Kasi kung tao lang siya, makapangyarihang Diyos na may gawa sa langit sa lupa ang kaniyang Ama, na wala yung kasabihan na like Father, like Son. So kung sabihan mo na ang tatay niya Ilocano, ang anak niya Cebuano, hindi yun pwede. Kasi kung ano ang identity sa anak, makaepekto yun sa kaniyang tatay. Since Jesus Christ is the only begotten Son of the Father, kailangang Diyos siya para matitibay ang ating aral na ang Ama na siyang may gawa sa langit at sa lupa, Diyos. Kasi ang kaniyang nag-iisang anak, Diyos. Kung sabihan natin na ang makapangyarihang Diyos na may gawa sa langit at sa lupa, nanganganak ng isang anak na tao lang, mga kapatid, the theology is not consistent. Kaya doon ko naintindihan ang katotohanan. Wow, Lord, napakalaking liwanag ito sa aking isip bilang pastor at nakita ko ang mga aral sa simbahang Katoliko. How wonderful kung tinanggap
ipinangaral na ang pagsamba sa lumang tipan ay sa Diyos lamang at tinanggap ni Jesus ang pagsamba sa bagong tipan, yun ay nagpapatunay kung sino ang ating Panginoon Kristo. Kasi kung totoo pa na si Kristo ay tao lang, ngayon, siya na sana ang magsabi sa mga panahong yon na hindi niyo ako tatanggapin, tulad sa sinabi ni Pedro kay Cornelio sa Acts chapter 10 verse 27, huwag ninyo akong sambahin kasi tao lang ako tulad sa iyo. O sasabihan rin niya ang tulad sa sinabi sa anghel sa Revelation chapter 22 verse 89, huwag mo akong sasambahin diyan, di beloved, kasi I'm like you, servant of the Almighty. But since Jesus Christ accepted worship in Matthew chapter 14 verse 33 and Matthew chapter 28 verse 9, if it proves the divinity of our Lord Jesus Christ na siya ay Diyos, ay hindi at hindi tao. Kasi pag tinanggap niya ang pagsamba, tao lang siya, that is idolatry, mga kapatid. Kaya doon ko naintindihan ang katotohanan, ang ipinangaral simbahang Katoliko na nagpapatunay na ang ating tagapagligtas, hindi lang tao. Kaya kung tao siya, walang kapangyarihang makalinis ang kaniyang dugo sa ating makasalanan. Kailangan na siya ay Diyos, ipinaanak sa nag-iisang Diyos at saka Diyos, yung sinabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Malinaw ang sinasabi sa Biblia, mga mahal kong kapatid. Ganito ang ating mababasa. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by the angels, preached among the Gentiles, believed on the world, and received up to glory. So in this biblical verse, in 1 Timothy chapter 3 verse 16, is very clear that God was manifested in the flesh. Paano siya nakita na may katawan? In Jesus. Ayon sa Colossians chapter 1 verse 15, ganito ang sinasabi. And Jesus is the image of the invisible God, the firstborn of every creation. So Jesus is the image of the invisible God. Siya ang larawan sa Diyos na hindi nakikita. Kaya makita natin na makatarungan at makatwiran na tatanggapin niya ang pagsamba kasi He is God. According to Titus chapter 2 verse 13, ganito ang sinasabi sa Biblia. Looking forward to the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya bilang isang lingkod ng Diyos, nakita ko ang pangangaral simbahang Katoliko na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, no? And the Word becomes flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten Son, Son of the Father. Kaya sa ating Angelos, and the angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. So sa ating Angelos, inuulit-ulit na itong Diyos na anak ng ating makapangyarihang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, salita ng Diyos na nagkatawang tao. Maraming salamat mga kapatid, at sana ang katotohanan ito magpatibay, magpalakas sa ating panindigan na Diyos ang ating Panginoon Kristo at may kapangyarihan ang Kanyang dugo na lilinisin ang ating makasalanan. Makapangyarihan siya na magbigay ng solusyon sa lahat nating mga suliranin kasi ang ating Panginoong Kristo hindi tao kundi Diyos na nagkatawang tao. John 1:14. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating programa at sana ipatuloy nating i-subscribe, i-like at i-share ang ating ETVN Network Philippines kasi ito ay ginamit ng Panginoon para magpapalalim sa ating pananampalatayang Katoliko sa iba't ibang dako ng Pilipinas
at sa iba't ibang panig ng daigdig. Mabuhay po ang Simbahang Katoliko at sana patuloy tayong magpapalaganap sa katotohanan. Ang inyong kapatid, Brother Noe Dura, pastor noon, Katoliko na ngayon.